Lalo pa na kapag ang Diyos ay nagpapasimulang lubusin yung kagalakan natin. There's no place like in the Word of God. Amen. Amen. Alam niyo mga kapatid, nung nagbakasyon po ako, yung mga pagpaplano agad pagtitipid eh. Hallelujah. Pagbalik dito, pagtitipid ulit. Wala nang katapusang pagtitipid. Sabi nung mga kapatid natin nakatatanda, yung tunog daw ng kawali, yung kalinsing ng kawali, pare-pareho, meron, marami, konti, wala. Pare-pareho yung kalinsing. Pero mga kapatid, ngayon, meron challenge. Huwag tayong magtipid. Huwag natin tipirin ng Diyos sa pagpupuri. Huwag natin tipirin ng Diyos sa pagsamba. Pag nagpunta tayo dito, huwag tayong magtipid. Huwag natin siyang tipidin. Kasi, lagi na nga tayo nagtitipid. Pag uwi ng Pilipinas, nagtitipid. Pag balik dito, magtitipid pa. Lagi naghahanap ng bargain dun sa tindahan. Lagi napunta dun kay Tabak. Lagi naghahanap ng buy one, take one. Buy one, take two. Kung pwede lang, yung take na lang kukunin natin, di ba? Kaya ngayon, huwag tayo magtipid, mga kapatid. Huwag natin tipirin ng Diyos. Kasi kahit kailan, hindi tayo tinipid ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Alam niyo po sa mga gawain sa Pilipinas, inobserbahan ko, yung kakulangan sa pinansyal. Bakit hindi maisa gawa yung ilang mga bagay, katulad ng mga napuntahan ko, mga churches, yung mga pinapagawa nila, minsan, siguro mga hanggang dito lang yung pader, hindi matuloy-tuloy yung kapilya. Nakabili ng lupa, yung pagpagawa naman ng kapilya, wala. Nakikita ko yung mga pagsisikap nila, yung pagsisikap ng manggagawa. Kaya may mga dumarating sa kaisipan ng mga tao, ng mga kapatid na, yung salitang pledge. Alam niyo po, pagka yung salitang pledge na papag-usapan, maraming nagiging, cautious. Parang maraming, pledge yan. Kasi ang pledge, napakalawak at napakalalim, this is a strong word, pledge. Kasi, it is binding. Pag inaccept mo yung pledge, ibinabind mo yung sarili mo. You are making a vow. You are making a commitment. That is within the word na pledge. Naalala ko yung isang patriarka ng Israel. Kung naalala nyo si Huda. Naranasan niya mag-pledge eh. Naalala nyo? Oh, tama, brother. Praise God. Si Tamar. Kasi merong anak si Huda na nag-asawa, si Tamar yung asawa. Namatay na lahat yung mga anak niya. Hindi nabigyan ng anak si Tamar, yung asawa ng anak niya. Naging asawa na ng mga anak niya. Kasi sa Israel, alam natin kung aware tayo mga kapatid, alam ko yung mga karamihan aware, na kapag 10 yung anak mo, tapos nag-asawa yung panganay, namatay, hindi nabigyan ng anak yung asawa niya, kung kasunod yung pang-siyam, gagawin niya yung gampanin na yun. Kasi hindi dapat mawalan ng anak yung babae. Hanggang namatay na lahat, yung anak na lalaki ni Huda, hindi sila nagkaanak. Hindi siya nagkaroon ng si Tamar. Kaya mga kapatid, itong si Tamar, ayaw niyang pumayag. Kasi karapatan niya yun eh. Mga kapatid, mga anak tayo ng Diyos, hindi tayo dapat papayag na walang ibibigay sa atin. Diba? Ngayon, ang ginawa niya, nagpunta siya dun sa isang lugar na pinupuntahan ni Huda, nagtakip siya. Hindi siya nakilala ni Huda. Sabi pa nga ng Bible, hindi niya alam na yun yung daughter-in-law niya. Sabi niya dun sa isang tagpuan na yun, kung maalala nyo, let me come unto thee. Let me come unto thee. Sabi niya dun sa
Akala niya na harlot. Si Tamar, kinuha niya yung pagkakataon. Sabi ni Tamar, kasi pagkakataon niya na magkaroon ng anak. Wala na kasing anak si Juda. Si Juda na lang talaga natitira. So ngayon, mga kapatid, ang ginawa niya, mag-pledge ka. Mag-pledge ka na kapag pinahintulutan kita, if I let you come unto me, mag-pledge ka. Alam niyo, tingnan natin tingnan natin yung tagpo na yun, mga kapatid. Hindi pa to part ng message, mga kapatid. Genesis, Genesis. Praise God. Ito pala yung maingay. Praise God. Amen. Iba na talaga yung Alam nyo na yun. Praise God. Praise God. Back to the word. Genesis chapter 38. Sabi dito sa 38 sa verse 16 natin umpisahan, mga kapatid. Sabi dito. 16. Ito yung tagpo na nagsuot na si Tamar nung kasuotan ng isang harlot, isang patutot. Sa verse 16. And he turned unto her by the way, and said, Go to, I pray thee, let me come in unto thee. For he knew not that she was his daughter-in-law. And she said, What will thou give me? Yun. Yung kagad yung point ni Tamar, talagang siya, sigurado siya kung ano gusto niya eh. Kukunin niya talaga. Yung mga Christian, dapat sigurado rin. Yung kukunin niya. Ano ba yung gusto natin kunin? Di ba yung rapture? Amen. Siguraduhin natin, mga kapatid. Sabi doon, and she said, What will thou give me, that thou mayest come in unto me? 17. And he said, I will send thee a kid. Nangako na si Juda. Ito yung pangako. From the flock, and she said, Wilt thou give me a pledge? Yun na yung pledge, yung pinapakita natin, pledge. Wilt thou give me a pledge? Till thou send it? Naninigurado. So that means pledge is security. Pledge is an assurance. Katiyakan. 18. And he said, What pledge shall I give thee? Ito na. Meron ng detail. Meron na siyang hinihingi. Ang sabi niya, ganito. Kasi alam ni Tamar kailangan, kung magkakaanak siya, kailangan niya magiging anak niya, madideclare. Madideclare dahil kung walang pledge, hindi madideclare yung anak na hindi aakuin Walang proof na aakuin yung magiging baby niya. So, sabi nga ito, and he said, What pledge shall I give thee? And she said, Thy signet. Ano ba yung signet? Signet. Bakit yun yung mga hinihingi? And thy bracelets. And thy staff that is in thy hand. And he gave it her, and came in unto her, and she conceived by him. So, yung signet, yung bracelet, yung staff, all of this identifies Judah. Ano yung dapat na meron tayo para pagdating ng time, makuha natin yung promise dahil may pledge sa atin? Ano yung tatlo na yun? Praise God. Alam niyo mga kapatid, nung kagabi, hindi lang kagabi, nung mga nakaraang mga araw, sabi sa akin ni Brother,
Ay, may mention ko yung pangalan ng ating mahal na kapatid, Brother Johnny. Nung practice yata yun, kung di ako nagkamali. Brad, may nakahanda ka ba? Tumingin ako sa kanya, sabi ko, Brad, bakit, Brad? Dahil nga dun sa trabaho, mga sirkumstansya, pero alam ko mayroong gagawin ng Diyos eh. Kaya dumating yung ganung kalagayan. Kaya hindi ako sumasagot ng oo sa kapatid natin. Pero nung kahapon, wala talaga eh. Hindi inaasahan na yung magaganap nga, hindi natin alam, pero alam ng Diyos eh. Lahat ng bagay. Kaya, alam niyo po, nagkaroon ako ng oras na yun ng isang uri ng kapayapaan. No, naranasan ko, hanggang sa pag-uwi kagabi, hanggang naisipan ko pang maligo nung umuwi. Inabot pa ako ng 1:00. Pero iniisip ko na ako yung magsishare. Panginoon, paano ba to? Hindi naman ako pwedeng magtiwala sa sarili ko na full of limitations. Wala naman akong pwedeng offer. Ikaw lang yung pwedeng umabot sa mga pangangailangan ng mga kapatid. Kaya ikaw ang in charge. You are behind this. Even kaya dumating tong mga ito, mga bagay. Kaya yung sabi ko, siguro si Sister Baby alam yung kahit si Brother Philip, yung mga oldies, yung mga si Brother Mon. Yung awit, Brad, na my pledge of love cannot be broken. Nabutan mo ba? Alam niyo mga kapatid, napaka ng awit na yun. Alam niyo, humanga ako doon kay Edgar Mortis eh. Inawit niya yung awit na yun. Sabi ko, matindi yung message nung kahit na nasa hindi ka pa anti-message believer, mararamdaman mo yung bigat ng word na pledge eh, yung power, yung strong word pledge. It cannot be broken. Hindi mo pwedeng i-break itong signet na to, itong bracelet na ito, at saka itong strap na ito, na pag-aari ni Judah, hindi mo pwedeng i-deny. Kaya yung may hawak ng pledge na ito ay hindi pwedeng i-deny. At tayo ay hindi pwedeng ma-deny. Amen. Hindi tayo pwedeng ma-deny. Pero ito ngayon mga kapatid, isang paghamon. Kaya nyo bang pumasok sa pledge? Magagawa nyo mag-pledge. Kung mag-pledge tayo sa Diyos, ano yung pledge natin sa Diyos? What can you pledge to God? Alam niyo po, lagi kong inaala-ala itong sinabi ng prophet. You pledge your heart to God. Kung may pledge ka sa Diyos, yung puso mo. You pledge your heart to God. Kung takot kayo sa pledge, ngayon tatanungin ko ulit kayo. Can you pledge your heart to God? Amen. Yun yung dapat na hindi natin katakutan na pledge. Dahil pag na-pledge mo, ang puso mo sa Diyos, may kapatiran nagtanong sa akin sa Pilipinas, magaganap pa raw ba yung nangyari sa Book of Acts na pinagbili ng mga kapatiran, yung mga ari-arian nila, dinala sa paanan ng mga apostol para walang magkulang sa lahat ng mananampalataya. Pagtatanungin tayo, ano ba yung tamang isasagot natin? Mangyayari pa ba yun? Alam niyo po ang nasa puso ko nun, higit pa dyan ang kayang gawin ng church ng Diyos. Higit pa sa ipagbilin lahat ng kanyang ari-arian. What is that? They can pledge their heart to God. And that pledge should never be broken. Kaya tayo nandito ngayon dahil may pledge tayo sa Diyos. Ang pledge natin sa Diyos, yung puso natin, kaya nandito tayo. Pero kung hindi mo kayang i-pledge ang puso mo sa Diyos, pag nahirapan ka, saglit lang, hindi ka na babalik. Hindi ka mananatili sa salita ng Diyos. Yung pag-ibig sa salita ng Diyos, ang humuhugpong, nagbabind sa atin. We have a vow. May vow nga tayo sa mga may bahay natin eh.
Ano sabi? For better or for worse? For richer or for poor? At ano pa? Till death do us part. Sabi na yung pag death, iba na yan, hiwa-hiwalay na yan, di pwede. Pero mga kapatid, hindi tayo iwanan ng Diyos eh. Tayo, pwede pa natin siyang iwanan. Pero kung may na-pledge natin ang puso natin sa Diyos, kasi ang makakapag-pledge lang ng puso niya sa Diyos, yung galing sa Kanya. Pero kung hindi nang galing sa Kanya, hindi mapapledge yun. Praise God. Ang sarap ng fellowship. Amen. Ngayon mga kapatid, inaanyahan ko po kayo lahat sa pagtayo mga kapatid. At praise God. Yung pledge ng pag-ibig sa atin ng Diyos, kailan naman hindi niya binago, hindi niya sinira. Amen. Kaya po, tayo po ay sama-samang lumapit sa panan ng Diyos. Hallelujah. O dakilang Ama, kami po ay patuloy na nagpapakumbaba sa iyong banal na harapan. Sa amin pong mga sarili, Ama, hallelujah, na nagtataglay ng limitasyon, Ama. Maraming mga bagay hindi namin kaya makita. Dapat lahat ng bagay ay nakita mo na, Ama. Kaya po meron kaming kapayapaan, kagaya na sinasabi na, you are the one who holds tomorrow. We may not know about tomorrow. Hallelujah. We may not understand now. But what is it to us if we don't understand? We need to follow your leading. Help us, O God, na sumunod sa iyong pag-akay. Tulungan mo po kami, Ama, na hindi man ganun kalinaw sa amin kapag sinasabi ng iyong mga salita, hindi man namin lubos na naunawaan, ay bigyan mo po kami ng isang pusong mapagpakumbabang loob na tatalima at susunod, Ama. At hindi kagaya, Ama, ng inuugali na kailangan mo nang maunawaan bago sumunod. Tulungan mo po kami, Ama, na maging masunurin. Sapagat sa aming mga limitasyon, mga limitadong kaisipan, maaaring hindi namin maabot, Ama. Dapat, because you have promised the Spirit of truth, you will guide us to all the truth. Because this is your promise, O God. And we will hold on to this, O God. For you thou are the Lord that never changes. You are the same yesterday, today, and forever. O Ama, pinagkakatiwala po namin sa iyo ang mga panahong ito na aming pagsasaluhan. At ang pinakamahalaga po, Ama, ay narito po kayo sa fellowship na ito, Ama. Hallelujah. We pledge our heart to you, O God. Hallelujah. Kayo po ang siyang magpuno sa amin. Kayo po ang siyang maluwalhati at maitaas sa aming kalagitnaan. We commit everything to you, O God. Hallelujah. For your glory, O Lord. Hallelujah. In Jesus' mighty name, O God. Amen. Hallelujah. Tayo po ay makakaupo. Ay, but sandali lang po, babasahin muna natin yung ating text. Sa Proverbs 24, 24. Hallelujah. Isang verse lamang po ito, mga kapatid. Sa Proverbs 24, verse 32. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Ang Diyos ang magpala sa kanya. Mga salita, makakaupo po tayo lahat, mga kapatid, sa sandaling ito. Hallelujah. Praise God. Sa kasimplihan ng salita ng Diyos, sa isang talata na ito, mga kapatid, then I saw, wala pong Tagalog ito, kaya nag-print po ako ng Tagalog eh. Sabi ito, ako nga'y tumingin at aking binulay na mabuti. Aking nakita at tumanggap ako ng turo. Hindi po ito malalim na
mga verses o pananalita. Subalit titingnan po natin kung ano ang nakapaloob sa isang talata na ito, mga kapatid. Pansinin po natin yung mga sumusunod na talata sa unahan at bago dumating yung 32 po. Yung verse 32. Sabi ito sa verse 30, sabi ito, verse 13 ng chapter 24, the same book. Sabi dito, I went by the field of the slothful, and by the vineyard of the man void of understanding. And lo, it was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall thereof was broken down. Then I saw and considered it well. I looked upon it and received instruction. Yet a little sleep, a little slumber, a little folding of the hands, so shall thy poverty come as one that troubleth, and thy want as an armed man. Mga kapatid, sa isinulat ng lingkod ng Diyos na si Haring Solomon, 1,500 proverbs. Bukod pa yung Songs of Songs. Itong talata na itong mga kapatid, nung binubuli-buli ko mga kapatid at dumating ang inspiration, naging malawak ito dahil habang binabalik-balikan ko, may mga bagay na inspirasyon o mga bagay na dumarating mga kapatid. Pagpapansinin natin sa verse 30, I went by the field of the slothful. Itong slothful na ito, itong sabi dito, tamad. Yung tamad, meron siya, hindi siya wala. Yung may-ari may pag-aari siyang bukid, kaya lang, yung may-ari ng bukid, walang problema yung bukid eh. Ang nagmay-ari yung may problema. Kailan naman, hindi nagkaroon ng problema yung salita. Yung tumatanggap ng salita, nagkakaproblema. Sabi dito, at sa tabi ng ubasan. Meron bang ubasan na walang ubas na nakatanim? Paano mo tatawaging ubasan ng isang lupa kung walang ubas na nakatanim? Natural, kaya tinawag na ubasan, may tanim na ubas, kaya tinawag na ubasan. Ubasan siya. Kaya lang, yung kalagayan ng taong may-ari ng ubasan, salat sa unawa. So, meron tayong bagay na nakikita dito mga kapatid. Una, isang bukid. Pangalawa, isang ubasan. At yung ubasan, ay may lakas yung lupa. Dahil kung walang lakas yung lupa, walang iiral doon na ubas, puno ng ubas. May lakas yung lupa. Yung lupa ay nagtataglay ng lakas upang magbigay ng buhay. Ganon din ang salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ang makapangyarihan at ito'y nagbibigay ng buhay. Anong gagawin mo sa ubasan mo? Anong gagawin mo sa bukid mo? Ang kalagayan na nagmay-ari ng bukid ay tamad. Tamad. Ano ba ang criteria para matawag mong tamad ng isang tao? At ano ba yung criteria para matawag mong salat sa unawa ang isang tao? Kailangan ba yung hindi siya marunong magbilang, hindi siya marunong bumasa, hindi marunong magsulat? Yun ba yung pamantayan para sabing salat sa unawa ang isang tao? Yung bang tao na nagtatanim ay matatawag nating tamad? Maraming masipag na tamad.
Alam niyo po, minsan, ang hirap hanapan ng salita na magiging angkop at masarap pakinggan. Kasi pag ginamit mo yung mga salita na basta na mo lang bibitiwan, baka maging matalas. Amen. Alam niyo po, kagabi, blessed na blessed ako doon sa Bible study natin kasi if you are in search of the truth, anong gagawin mo? Aasa ka sa Bible study na aasa ka doon sa mga kapatid na well, they are being used by God for certain. Pero dahil nag-aaral sila, okay. Nag-aaral yung mga kapatid ko kaya pupunta ako doon, sigurado may makukuha ako. Hindi ko na kailangang meron na akong inaasahan dun eh. Sigurado yun eh. Meron silang isi-share eh. Sigurado yun, kaya pupunta na lang ako. Okay. Mas masarap yung tumatanggap, di ba? Pero, mga kapatid, God deals with the church, but individually to every members. So, anong gagawin natin? Alam niyo mga kapatid, mamaya meron tayong ibang mga talata na pupuntahan na tingnan natin kung paano natin i-apply sa buhay na, huwag natin i-apply sa buhay ng unbeliever. I-apply natin sa buhay ng mga believer. Amen. Praise God. Tuloy natin mga kapatid. Sabi dito sa verse 31, at narito, tinubuang lahat ng mga tinik. Mga kapatid, pwede naman magtanim yung may-ari ng bukid eh. Pero pag tumutubo yung mga tinik, huwag niyang pasinin. Hayaan niya lang. Nakakatamad magbunot ng tinik. Hayaan na lang natin, tutubo din naman yung yung tinanim eh. Hayaan mo na yung mga tinik-tinik na yan. Tsaka na lang, pag-ani na lang. Pero alam niyo mga kapatid, ang masipag na bukid, lagi niyang kinukultivate yung lupa niya. Tinatanggal niya yung mga briars. Tinatanggal niya yung mga nettles. Nagtanim siya, hindi mo siya, nagtanim nga siya. Pwede mong sabihin, masipag to, nagtanim. Pero pinabayaan. Alam niyo mga kapatid, simple lang ang salita ng Diyos eh. Sa kasimplihan, nagpapahayag ang Diyos. Sa kasimplihan, nagtatago siya. Sa buhay nating mga mananampalataya, pwede tayong magbasa ng magbasa. Pwede tayong dumalo ng dumalo. Pero it's not that at all. Sa kabuuan, hindi yung ganun lang. Praise God. So, anong nangyari? At narito, tinubuang lahat ng mga tinik. Ang ibabaw niyaon, hindi lang tinik, ang tinik sa baba lang yun eh. At sa ibabaw niyaon ay natakpan ng mga dawag, yung nettles. Pinabayaan na yung tinik. Pinabayaan pa yung mga dawag. Kaya nangyari, natakpan na. Hindi mo na makita yung bukid. Hindi mo na ma-identify na bukid, pero bukid siya. Pero hindi yun, kasi sa idea o sa pag nakitang bukid, maganda yung may mga tanim. Meron siyang mainam na kalagayan. Bukid ang pinag-uusapan natin mga kapatid, but we're trying to connect it sa buhay ng isang mananampalataya. Sabi ito, at ang bakod na bato, ito mga kapatid, ang bakod na bato ay nabagsak. Hindi pala ibig sabihin nagbakod ka. Bakod, nakatayo ka na naman eh. Bahala ka na sa sarili mo. Nakatayo ka na naman eh. Kaya ka nga itinayo para bumakod. Kaya dapat gawin mo yung purpose mo. Pero dito bumagsak eh. Bumagsak yung bakod na bato. Bato pa yun ha. Tapos, verse 32, ako nga'y tumingin. Dumadaan lang, si Haring Solomon kasi nagsasalita dito, dumadaan lang siya. Pero, anong gusto mo?
makita mo yung nangyayari doon sa dinadaanan mo, o ikaw yung makaranas nung dinadaanan mo. O gusto mong matuto dahil doon sa dinaanan mo, nakita mo at natuto ka doon sa dinaanan mo. Sabi dito, ako nga'y tumingin at aking binulay na mabuti. I considered it well. Kung titingnan natin sa kanyang tunay na kahulugan, ang ibig sabihin ng I considered it well is I applied it to my heart. I applied it to my heart. In-apply nung taong nakakita yung bagay na dinaanan niya. In-apply niya kung ano yung nakita niya. Sabi dito, at tumanggap ako ng turo. Nakatanggap siya ng turo. Nakatanggap siya ng turo, mga kapatid. Kaya, yung nakikita natin sa paligid natin, sa buhay ng bawat mananampalataya, may matututunan tayo. We don't have to be in that place to learn. It must be that we are learning. Kagaya ng sinasabi ng sumulat itong kawikaan, dumaan lang siya pero he received instruction. Dumadaan tayo sa buhay na ito na mahalaga na makatanggap tayo ng turo. Hindi yung turo na, ay, halika, tuturuan kita. Yung bang, parang teacher to student, si Solomon, yung nagsulat nito, ipinapakilala niya na nagtuturo ang Diyos sa atin. Tinuturuan tayo ng Diyos. Yung iba sinasabi, hindi naman ako kinakausap ng Diyos eh. Actually, God is talking every day. It is upon us to hear. Hallelujah. Sabi ito, at aking nakita, tumingin na nga nung una eh. Tapos binulay niya na nga yung nakita niya. May nakita pa siya ulit. Seeing upon seeing and upon seeing. Yung ating patuloy na ini-exercise. Yung kapahayagan, yung pag-aaral. Habang nag-aaral tayo, we are seeing upon seeing and upon seeing and upon seeing. Pero kapag tinubuan ka ng tinik, pinabayaan mo, tinubuhan ka ng dawagan, natakpan ka, pinabayaan mo, kasunod nun, ano yung kasunod? Babagsak yung bato na pader. Babagsak yung bato na pader. Dahil pinabayaan mo eh. Ang sabi dito, kaunti pang tulog, kaunti pang idlip, kaunti pang paghalukip-kip na mga kamay upang matulog. Gayon darating ang iyong karalitaan na parang magnanakaw at ang iyong kasalatan na parang nasa datahang tao. Wala ka na magagawa. Kasi ma-overcome ka eh. Bakit ka ma-overcome? Yung ipinapakilala dito, nung pagbagsak ng bato na bakod, there are many varieties of things that can come to pass pag walang bakod. Magbunga man yung mga pananim mo, pag napasok yan ng kalabaw, ng baka, at kahit anong hayop na ito yung kanyang gusto, kukunin niya yan, kakainin niya yan. Sisirain niya yung mga pananim mo. Dahil yung bakod, ito na yung nagbibigay ng protection dun sa pag-aari mo. Tumanggap tayo ng salita ng Diyos. Anong gagawin natin sa salita ng Diyos? Ang sabi ng sumulat ng kawikaan, sabi ito, and I considered it well. Sabi dun sa Hebreo kasi ito eh. Old Testament. Sabi doon,
applied it. In-apply. In-apply niya sa kanyang puso. Hindi ito basta-basta. Kaya na, yung binasa sa Genesis chapter 5, sumama yung thoughts of their heart. So, nag-aaral tayo dito, we have a thought, but we have another thought. Here, you can have information. But here, you apply it sa puso. Walang magiging saysay kapag tinanggap mo dito sa isip, pero hindi mo in-apply sa puso. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Sasabihin pa lang nung namiminuno sa kanila sa talata sa aklat ng babasahin na kagad nung tagabasa eh. Punong-puno siya ng thoughts niya, punong-puno ng memory ng laman ng Biblia. Sasabihin pa lang at sabi ng Panginoon, hindi pa sinasabi yung verse, sinasabi na yung binabasa na. It must be applied in the heart. Marami tayong mapapakinggan sa ating mga Bible study, sa ating mga messages. Pero if it is not applied, if you don't consider it well, it means that it was not applied in the heart. So mga kapatid, ano ang magiging kalagayan? Yung tabi ng bukid ng tamad. Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad. Huwag tayong lumabas doon sa mga unbelievers. Sa loob dito sa mga believer. Ako'y nagdaan sa tabi ng bukid ng tamad at sa tabi ng ubasan ng taong salat sa unawa. At narito, tinubo ang lahat ng mga tinik. It was all grown over with thorns, and nettles had covered the face thereof, and the stone wall, hindi to hollow blocks, stone wall thereof was broken down. Kahit pala yung materialis mo, hindi basta-basta hollow blocks lang. Stone wall. Stone Kaya pa rin palang bumagsak nito kapag pinabayaan. Laging sinasabi ng prophet, don't let down the bars. Pero, madali itong tandaan madali memorize Pero if you don't consider it well, and apply it to your heart, anong mangyayari? Nasa isipan lang, wala sa puso. Ang mangyayari, later on, it will trodden down. Babagsak ito. Yung ubasan, mga kapatid, ang taong naroroon, nagtatagla ay salat-salat sa unawa. Meron na kang ubas, may puno na, pero hindi niya mapakinabangan. Ibig sabihin, meron siyang tinanggap, hindi niya napakinabangan. Ano yung mga bagay na pwede nating puntahan sa banal na kasulatan na magbibigay ng pagkahalimbawa, mga kapatid. Tingnan natin mga kapatid yung nag-sharing kami ni Sister Hannah sa isang umaga. Meron siyang isinira sa akin, meron daw siyang binasa sa Bible. Naalala ko. Sa Psalm chapter 1, mga kapatid. Psalm chapter 1. Habang sinashare niya sa akin yung binasa niya, aming bunso, Sister Hannah, sabi niya, Blessed is the man that walk not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor seated in the seat of the scornful. Word by word per se, kung i-apply natin to, physically, hahanapin natin yung lumalakad,
sa payo ng masama, yung nakikinig ka sa advice ng ano. It doesn't mean na sinasabi sa iyo ng harap-harapan na. Pinapayuhan ka ng harap-harapan. Pwede kang makatanggap ng payo kahit hindi harap-harapan. Kung i-consider mo yung mga bagay na ginagawa niya, it is a form of receiving. Na tumatanggap ka ng payo. Sabi dito, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Even na hindi mo siya nakakausap ng personal, there is a possibility na yung mga bagay, yung counsel, yung sinasabi, yung payo, you can adapt it. Na tumatayo man sa daan ng makasalanan, kailangan bang hahanap ka ng daan na dinadaanan ng mga makasalanan? Kailangan man pumunta ka sa isang lugar para makatayo ka dun sa, may identify ang isang tao dito na tumatayo siya sa daanan ng makasalanan? That means, ang ibig sabihin nun ay naroroon ka sa kalagayan o pamumuhay ng taong nasa ganung kondisyon. It doesn't mean na kailangan pumunta doon. At the comfort of your own room, you can be standing on what? On the way of a sinner. At the comfort of your own room. It is possible. Nor seated in the seat of the scornful. Kailangan ba na pupunta ka dun sa mga scornful, tapos makikiupo ka? Para ma-identify na nakikiupo ka dun sa mga scornful? At the comfort of our own place, you can be sitting. It can be done. Sitting with the seat of the scornful. Pwedeng mangyari ang bagay nito. Sabi doon sa verse 2, But his delight is in the law of the Lord. And in his law, doth he meditate day and night. Ang hirap yata ang mag-meditate sa isang bagay na hindi ka attracted. Ang hirap mag-meditate sa isang bagay na wala doon yung interest mo. Amen. Alam niyo po sa bahay, naalala ko, yung nabanggit ko sa kanila yung sinabi ni pastor na habang salamat sa Diyos na nung nandun ako, naulit-ulit yung aming Saturday morning devotion. Pagkatapos ng breakfast, walang pasok ang mga bata. Nasabi ko sa kanila na, mga anak, yung mga bagay na hindi maganda, yung mga bagay na hindi mabuti, huwag niyong hayaang masasanay kayo sa ganun. Pero yung mga bagay na maganda, yung mga bagay na mabuti, yung mga bagay na kalugod-lugod, yung mga bagay na makalalakas, yung mga bagay na makagagamot, pagsanayan nyo. Yun yung time na ni-request nila yung pag-aralan namin yung heavens, yung first, second, third heaven. At alam niyo mga kapatid, napakainam na mag-meditate sa salita ng Diyos dahil pagdating sa mga ganung pagkakataon, yung mga bata, pag nagtanong sila, ay hindi tayo ma-empty-handed na wala tayong ibibigay. Kaya naman tayo nag-aaral hindi para magpakadulubhasa o magpakagaling na malaman na magaling tayo. Marami tayong alam, marami tayong verse na sa ulado. It is about all the benefits that the people can have from us. It is not about what we can benefit from all the people around us. It is about what they can benefit these people around us from us. Kaya tayo nag-aaral para mabigyan lugod ng Diyos. So, what about meditating the Word day and night? Sabi nga ni Pastor, kahit sa loob ng CR, sa loob ng kubeta, pwede mong i-meditate. Sabi, but His delight, ibig sabihin ng delight, yung naaalala niyo mga kapatid ito nasa Pilipinas, pag nagpili ka ng mga ice cream, mango delight, ubi delight.
Laging may delight. Ano ba ibig sabihin ng delight? Halo-halo delight. Makapuno delight. Ito, word delight. Delighted tayo. Pag delighted ka, yung energy mo umakyat kasi delighted ka eh. Wala pa ako nakitang kumakain ng ice cream na napapaganon ba? Ang sarap ng ice cream. Alam niyo mga kapatid, kung nasasarapan tayo, alam niyo masarap yung queso royal eh. Pero mas masarap yung salita ng Diyos. Amen, praise God. Hallelujah. Ito mga kapatid ay may kaugnayan doon sa binasa natin sa Proverbs. Kapag nakikita mo yung bukid ng malinis, you are delighted, ang linis ng bukid ko. Pag nakikita mo yung bukid mo, tumutubo ng matataba yung pananim. Meron bang, alam niyo mga kapatid, si Sister Juliet, tinatawanan ako. Umuwi ako, nung unang uwi ko, pinagsikapan kong i-cultivate katulad ng elementary, yung garden namin. Yung sa likodan, nag-garden ako. Una, pero-repair ko lupa, tinanggalan ko ng bato, nilinis ko, lagi kong binubungkal para nung elementary. Kasi noon sa elementary, na-experience namin mag-harvest ng ganito kataas na pechay. Ganito kataas. Ang haba lang ng garden namin, simula doon kay Barrio, hanggang dito. Kasi yung lugar namin, yung natira sa amin doon sa buong grade 5, sa buong grade 5, sa amin napunta yung lugar na pinakamababa. Walang pumili doon sa amin napunta. Kaya nangyayari, pag umulan, lubog lahat ng pananim namin. Napagkaisahan namin na pataasin ito ng mataas na mataas yung lupa. Kaya nung bumaha, hindi lumubog yung sa amin, pero maraming tubig sa paligid. Alam niyo mga kapatid, pagdating ng harvest, sa amin yung pinakamalalaki, sa amin yung pinakamarami. Kasi, nag-take advantage sila. Parang yung time ni Abraham, tsaka ni Lot. Kung saan yung pipiliin mo, kung pupunta ka sa kaliwa, sa kanan ako. Pupunta ka sa kanan, sa kaliwa ako, pinili ni Lot yung maganda. Humarvest kami mga kapatid. Delighted na delighted kami mga kapatid. Sa dami ng harvest namin, very, very obvious. Pag tinignan mo yung harvest time, talagang number 1 yung harvest namin. Delighted, we are delighted mga kapatid. Pero nung nagtanim ako sa likod ng bahay namin, kumuha ka ng punla, tinanim ko, ang lupa doon kasi, adobe, yung parang brown, parang bato-bato. Nung tumubo, tuwan-tuwa kami, Sister Juliet. Nung harvest time na ganyan lang kalalaki. Sino matutuwa nun? Hindi kami natuwa. Tawa ng tawa si Sister Juliet. Sabi niya, ang lamig na kami mo, di? Ang lamig. Sabi ko, hindi na ako nangangatwiran kasi maliliit talaga eh. Ano yung mga kapatid, yun yung delight. Yun yung delight mga kapatid. But his delight is in the law of the Lord. And in his law that he meditate day and night. Kasi kung wala kang delight, paano ka mag-meditate day and night? Hindi ka tatagal. Alam niyo mga kapatid, mas gusto ko pang manood ng pelikula nung kaysa magbasa ng Biblia. Magbasa sa message. Pero salamat sa Diyos mga kapatid. There's a reason why He appointed a time na mapapaalis ako doon sa lugar na kinilalagyan ko. Alam niyo mga kapatid, yung pinag-aralan natin kahapon na 70 weeks, nung ko lang na-realize, i-research ko sa internet, kung gaano karaming diagram. At makikita mo doon yung namumugutang, yung diagram ng 70 weeks na ito. Sa dami ng diagram, hindi tayo nagtataas ng tao kasi ang hinahanap natin katotohanan. We don't take side with any person. We take side to God. Amen. We don't take side with Laguna or Qatar or Singapore or America. We take side with God. Amen. Because our delight. Hindi mo gagawin yun kung wala kang delight. Kung hindi mo gagawin yung ganun, kung hindi ka nasisiyahan, bakit ka magtsatsaga? Kung maalala nyo mga kapatid, nung nabanggit ko nag-aaral ako sa Manila, sa isang buong linggo, nauubos ang pelikula sa sinehan. Nauubos ko. Naiinip ako maghintay sa susunod na linggo na may lalabas na panibagong mga pelikula.
Andun yung ano ko, delayed ko eh. Kahit sasabihin ko sa classmate ko, mag-i-skip ako sa LRT natin na Land Reform and Taxation. Hindi ako papasok. Alam na nila ibig sabihin nun. Pupunta ako ng Recto, sa Miramar, sa Gutesco, lahat sa Maxim, Odeon, lahat ng sinehan nandun. Kasi nandun yung delight ko eh. Yun yung saya ko eh. Ibang-iba pala pag ang saya mo nasa salita na. Or else, sa 5 taon, mga kapatid, nagsawa na akong pumunta. Kahit kayo, magsasawa kayo. Yung ginagawa ni Brother Mon, na tuwing araw ng gawa, hindi sa pagtataas ng kapatid, magluluto ka ng breakfast. Kung wala kang delight, kung wala kang saya, kung walang biyaya ng Diyos sa puso mo, magsasawa ka, mapapagod ka. Tao ka lang eh. Pero Diyos yung gumagawa. Kung sa mga pagkukulang, sa mga kahinaan, sa mga shortcoming, sinong walang shortcoming? Sinong walang kahinaan? Sinong walang pagkukulang? But it's about the delight. Amen. Delight to the Word of God. Kung wala kang delight, mangyayari sa iyo yung kalagayan ng taong tamad. At saka yung salat sa unawa. May ubasan na nga, may puno ng ubas, kaya nga tinawag na ubasan, may mga puno ng ubas. Ayaw niya pang alagaan, hihintayin niya na lang humunga. So, it's about applying it into your heart. We read the scripture, we attend the service, we hear the exhortation, we hear the message, we read the message, we have the Bible study, but it's about applying it into your heart. That's right. And that's the title ng ating message, applying it into your heart. Praise God. Sabi dito, and he shall be like a tree. Verse 3 ng chapter 1 ng Psalm. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not, amen. His leaf also shall not wither. Meron bang nalalanta dito? Amen. Walang nalalantang anak ng Diyos. Kaya nung binabasa ko mga kapatid yung is it the time of the end, sir? Nung sabihin ni Brother Branham na 85 years old apiece. Alam nyo, 20 years old pa lang, naglilingkod na sila Sister Kid. Saka si Brother Kid. Naglalabas sila para kumita lang ng magkano? Magkano kinikita na? Magkano ba yun? 20 cents? Sa paglalaba? Nung naglilingkod sila, si Brother Branham ay hindi pa manggagawa. 85 years old. Ilang taon nung natulog ang prophet? Ilang taon siya natulog? Nung time na i-preach niya, ang is it the time of the end, sir, is 85 years old na si Sister Kid at saka si Brother Kid. At alam niyo ginagawa nila, sabi ng prophet, they record the message and go from house to house at the age of 85 piece. Sino magsasabi ditong matanda na? Wala pang matanda ditong ganung katanda. 85 years old. Kaya nakakahiya kung sasabihin ng mga bata na napapagod ako, nagsasawa ako. 85 years old, nagbabaybay para ipakinig yung ni-record sa tape na message ng prophet. Because they have this delight and they are not like this slothful and void of understanding. Void of understanding. Meron sila pero the owner is void of understanding. This is not a deep teaching, but this is a very truthful reality. Anong gagawin natin? How would we apply it into our heart? All the things that we hear, all the things that we read, all the things that we share, paano natin ito
i-apply sa ating mga puso. Ang sabi doon, sa verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. Mga kapatid, that means the people around you will benefit. The people surrounding you will benefit because you have fruits in every season. And your leaves doesn't wither. Bawat panahon mayroong lilim na maaasahan sa iyo. They will have the comfort ng lilim na ito ng mga tao na kapaligid sa iyo. Ito yung magiging kalagayan. You will not hindi magaganap sa iyo yung tutubuan ng tinik, matatakpan ng dawag, at magigiba yung mga pader na bato. Hallelujah. Praise God. Alam nyo hallelujah. Yung nagsasabi na yung nagsasabi na na-experience yung tunay na kapatawaran, yung nagsasabi na na-experience yung tunay na kapatawaran, yung evidence, ang evidence ng isang tao na na-experience niya talaga yung kapatawaran na ipinagkaloob sa kanya ng Diyos. Ang napakagandang halimbawa nito, mga kapatid, yung nasa Luke chapter 7. Sa Luke chapter 7, mga kapatid, yung babae mga kapatid, yung babaeng kagabi, meron kaming napag-usapan ni Brother Eugene tungkol dun sa alabaster. Ito, Luke chapter 7. Alam niyo mga kapatid, yung babae dito, hindi siya nakatanggap ng kapatawaran nung halikan niya yung paa ng Panginoon. Hindi siya nakatanggap ng kapatawaran dahil sa binasahan niya ng luha niya yung paa ng Panginoon. Hindi siya nakatanggap ng kapatawaran na simula pa lamang sa papasok pa lang ang Panginoon sa pintuan ng bahay ni Simon, hinahalikan niya yung paa hanggang makapasok sa loob at binasahan niya ng kanyang mga luha yung paa ng Panginoon at pinunasan niya ng kanyang buhok at yung alabaster box, yung ointment na nilagay niya sa Panginoon, hindi dahil sa ginawa niya yun, nakatanggap siya ng kapatawaran, mga kapatid. Love does not precede forgiveness. Love succeed, not precedes. Ano nyo ba, mga kapatid? Love succeeds, not precedes forgiveness. Yung bang umibig ka muna bago ka nakatanggap ng kapatawaran. O tumanggap ka muna ng kapatawaran bago ka umibig. Yun yung love precedes. Love succeeds, not precedes. Ibig sabihin, tumanggap muna siya ng kapatawaran bago niya naranasan yung tunay na pag-ibig. Hindi yung naranasan niya yung tunay na pag-ibig bago siya nakatanggap ng kapatawaran. Nung gawin niya lahat ng mga bagay na ito, dahil naranasan niya na yung kapatawaran. Kaya na-unveil sa kanya yung love. Na-unveil sa kanya yung pag-ibig. Kasi tumanggap muna siya ng kapatawaran. Nauna yung kapatawaran bago ka umibig sa Panginoon. Yun yung totoong nakatanggap ng kapatawaran. That is a perfect example of a person who experienced forgiveness. Sa pintuan pa lamang ng bahay ni Simon, hinahalikan niya na ang paa ng Panginoon. Hanggang makapasok siya, hanggang nabasa na ng luha niya ang paa ng Panginoon, hanggang sa punasan niya, hanggang sa pahiran niya ng alabaster oil ng Panginoon.
That is because na-experience siya. It was unveiled to her how much the love of God is. Hindi niya gagawin yun kung hindi niya na-experience yung love. Pero before love, it is forgiveness. Sabi pa nga doon mga kapatid, kung maalala ninyo, may nagkakaroon ng pagkakautang na 50, tapos 500. Tinanong ng Panginoon si Simon, sino ang higit na iibig sa kanila? Sabi ni Simon, yung may pagkakautang ng 500. Sabi niya ngayon, matuwid ang yung sagot ni Simon. Yung may malaking pagkakautang. Sabi niya, ang babaeng ito, simula pa lamang nung pumasok ko sa pintuan, hinalikan niya yung paa ko. Ni isang halik, hindi mo ko binigyan. Tapos, hindi mo hinugasan ng aking paa, pero ang paa ko, hinugasan niya ng kanyang luha. Sino ngayon ang mas umiibig sa akin? Hindi naman tayo magpapalakihan ng kasalanan. Kasi ligtas na tayo, napatawad tayo sa kasalanan. Para ibigin natin ng gusto yung Panginoon, kailangan gumawa muna tayo ng malaking kasalanan. Para pag pinatawad tayo, ibigin natin siya ng malaki. Hindi ganon. Pinapakita lang ng Panginoon yung tunay na nakaranas ng kapatawaran. Yung siya yung totoong iibig sa Diyos. Kaya ko naiugnay mga kapatid, kasi yung delight natin sa Diyos, kung gaano natin kamahal ang Diyos. Kaya nga kanina pag umpisa pa lang sabi ko, what can we pledge to God? Ano yung pwede natin i-pledge sa Diyos? Yung ating puso. Inibig tayo ng Diyos eh. We cannot outlove Him, pero the reality that we cannot outlove Him, we must love Him with all our heart. Even we cannot outlove God, we must love God with all our heart. Sino kaya sa atin, halimbawa, sino kaya sa atin ang gagawa nun? Nahahalikan siya simula doon sa pintuan. Hanggang papasok. Pag sinabi natin, mahal na mahal natin ang Diyos. Mahal na mahal ba natin ang Diyos? Kaya yung tinanong sa akin ng kapatiran sa Pilipinas na, posible bang maganap ba yun? Higit pa doon ang magagawa ng church kapag na-pledge ng church ang kanyang puso sa Diyos. Hindi na siya magtatanong. Hindi na siya mag-iisip. Hindi ko pa naintindihan to, paano ko to susundin? Pag inangkay ka ng Diyos, nung pumunta ka doon. Sabi ng prophet, I don't have to understand. What is it for me to understand? I will follow God. What is it for me to know? What will happen there? Sabi niya, I may become a wanderer, but I will wait for God. Sabi nga, ng kata, stand still and let God move. Praise God. Sa hulihan mga kapatid ay nais kong balikan yung sinabi ng prophet. Sabi ng prophet sa isang message niya. Hallelujah. Hindi ko maalala yung pinaka-title. Sabi niya, And there's anything that the church ought to know today is God's Word. How to set it together and apply it to your heart. Ang kailangan malaman ng church ngayon, sa lahat ng bagay ay maunawaan niya ang salita ng Diyos ngayon sa panahong ating kinabubuhayan at paano ito iingatan at i-apply sa kanyang puso. Ito yung kailangang malaman ng church ngayon. Hallelujah. Tayong lahat ay tumayo mga kapatid. Hallelujah. Salamat sa Diyos sa pinakalob niyang mga salita natin na pagsaluhan. Praise God.
talaga pong dumarating yung pagkakataon na, hallelujah, wala kang pwedeng ibang asahan at wala kang ibang pwedeng paglakakan ng lahat, Ama, kundi ang ating Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Gaya po ng pagkakataong ito, hindi ko po alam na mag-share po ako sa araw na ito. At wala po akong outline, hallelujah. Pero salamat sa Diyos dahil, hallelujah, He's Jehovah Jireh. Amen. God, Jesus Christ, never fail. Hallelujah. He always meet us. Hallelujah, in His Word. Hallelujah. Hallelujah. Wait, maaari ba nating awitin yung Give Thanks with a Faithful Heart bago tayo dumulog sa panalangin?